Hello sa inyo. Good morning, good evening, good afternoon. So, depende sa inyo kung anong oras nyo napapanood tong video na to. So, today pag-uusapan lang natin regarding sa in-ear monitoring setup ko sa church. So, marami ako na-receive na tanong. So, ito yung parang recently na nakita ko para ma-replyan. So, hindi ko na ma-reply lahat ng nasa comment section. So, sa mga nag-aabang ng IEM setup ko, so ito na yun. Basically, you just need 6 things. Unang-una sa lahat is kailangan nyo ng output from your mixer. So, specifically, aux out. Ang gamit ko dito is aux out. Dito manggagaling yung pinaka-sound nyo. So, dito nyo rin matitimpla lahat ng gusto yung marinig sa in-ear monitoring nyo. Okay? Yun yung pinaka-importante sa lahat. So, I think kung wala kayong extra output from your mixer, medyo alangan na tayo makapag in-ear monitor. Para sa akin lang. Para lang dito sa setup na to. Okay? So, second one is headphone amp. Yan. Sa case namin, ito yung gamit ko sa church. HA400, unbranded siya. Available to sa Orange app or sa TikTok shop, available din. I-search nyo lang siya ng HA400, lalabas na yung mga ganitong option. Nasa about 500 to 600 pesos yung isa nito. Sa isang device na to, makakagamit na ng 4 ears. Yan. Mapapansin nyo, meron dyan na input, tapos 4 na headset. So, yung 4 na headset na yan yung magagamit natin for in-ear monitoring. Ang disadvantage lang nito, so dahil isang input lang siya, kung ano naririnig ng isa, yun din yung naririnig ng iba. So, kung nilakasan nyo yung lead, gusto nyo lakasan yung lead, lalakas sa lahat ng channel dito. Okay? Yun lang naman yung disadvantage niya. So, kung gusto nyo ng individual channel, at least kailangan nyo ng multiple aux. Like sa case namin, 4 yung gamit namin ganito. So, 4 na aux din yung ginamit namin. Iba-iba yung timpla namin dun. So, sa case ko, sa lead, pili lang kung ano yung marinig ko dun sa in-ear monitoring ko. Okay? So, the next one is you just need a cable para makonect nyo yung headphone amp papunta sa mixer. So, basically, connection lang to ng aux output nyo papunta doon sa headphone amp. Sa case namin, ang gamit ko is XLR to PL. So, depende na lang yan sa mixer nyo kung ano yung kailangan nyo dun. So, sa case namin, ang ginagamit ko is XLR to PL. Ang alam ko sa aux out, mono sila. So, yung ginagawa ko, kung PL tulad nito, pag sinasaksak ko siya dito sa input, hindi ko siya pakakasaksak para mag-stereo yung sound na narinig ko. So, gano'n lang yung trick eh. Medyo hindi tayo techie pagdating sa mga cables, hindi ako marunong maghinang. Ganun na lang ginagawa ko. Hindi ko na napakasaksak hanggang ma-achieve ko yung both in-ears, left and right, marinig ko yung sound. So, yung pang-apat, eto, converter na 6.5mm to 3.5mm. Ang tulong lang naman nito is para magamit natin yung slots dito. Yan. Yan. Like for example, ganyan. Tapos dito nyo nalalagay yung ano nyo, in-ear. Okay? So, yun yung panlima, yung in-ear nyo. Pinaka-importante, syempre. Ito, like for example, yan. Sasaksak ko dito. Lastly, 3.5mm jack extension. Yan. Female tsaka male. So, ang tulong lang naman nito is pwede nyo saksak dito para maging extended na yung wire nyo papunta doon sa in-ear kung saan yung pesto nyo. Kung malayo man yung paglalagyan nyo nito, at least meron kayong extension. So, available din sa Orange app ko nabili. Marami din mga sizes or lengths. Ang available yata 3 meters, 5 meters, 10 meters. So yun, depende na lang sa case nyo yan. Basically, that's it. Yun lang yung mga kailangan nyo. So kailangan nyo ng aux out from your mixer. And then, headphone amp, cable connection. Yan, tulad nito. Sa case ko, XLR to PL. Papasok ko lang siya dito. And then, 3.5mm na converter. Yan. Para lang magamit natin yung slots dito sa in-ear. So, papasok ko lang natin dito. And then, extension cable and your in-ear monitoring. So, basically, ganun lang siya nag-function. Yung flow ko, ganito lang siya. Mixer, papasok siya ng headphone amp. And then, doon sa headphone amp, yun na yun. Yung mga connections natin na converter, extensions. Yan, meron na rin tayo sariling volumes dito. Nasa inyo na yung mixing nun, kung paano yung mixing nyo. And additional dito yung talkback mic. So, yung talkback mic ko is nakapasok to sa mixer and then naka-out lang siya sa mga in-ears namin. Wala akong out sa church mismo and wala akong output sa floor monitor. So, narinig lang nila sa in-ear. So, gano'n lang nagpa-function. Yun lang. Sana nakatulong and sana magamit nyo sa church nyo.
Yun, budget-friendly setup, in-ear monitoring setup. Basically, that's it. Sana nakatulong. Lagi yung tatandaan, we are blessed. So, thank you. Bye.